looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon muli sa gabing ito na meron po ulit tayong pagkakataon para mag-aral ng kanyang salita at matuto ng prinsipyo mula sa kanyang salita sa gabing ito. Tayo po muna ay manalangin. Bilang Ama, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataong ito na makapag-aral kami ng inyong salita. Tulungan niyo po kami na maunawaan ito at makakita ng words of encouragement mula sa inyong salita. At ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So basahin po natin dito sa Proverbs chapter 28 verse 20. Ang sabi po ng Bible, "A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent." So ang pamagat po ng ating paksa sa gabing ito ay faithful men shall abound with blessing. At ang ibig sabihin po ng faithful dito ay firmness, steady, stability from the Hebrew word emuna. And pag sinabi naman pong shall abound ay from the Hebrew word na rab, which means increase, enough, at abundant. Yan po ang binigay ng meaning ng concordance. Ano po? At ang blessing naman po dyan ay from the Hebrew word na beraka, which means prosperity. At ang haste po dyan ay from the Hebrew word na uts, or hurry, or to press. Yan po ang ibig sabihin yan. Ang innocent naman po from the Hebrew word naka, which means clean, blameless, guiltless. Yan po ang mga ilang words at saka word meaning na atin pong gagamitin sa gabing ito to learn something, words of encouragement and principle mula sa salita ng Diyos dito sa Proverbs 28 verse 20. At sabi ko po dito, you have always enough if you become faithful in serving our great God. Kasi ang sabi po ng talata, a faithful man shall abound with blessing. So kung mag-a-abound po yan, nasabi dyan, enough, abundant, increase, okay, ng prosperity. Kung mag-a-abound po ng blessing, you have always enough. So kailanman po hindi ka magkukulang, kailanman po ay hindi ka mawawalan. Bakit? Sapagkat shall abound with blessing. Alright, shall increase with prosperity. Shall be enough with prosperity. Abundant in prosperity. So, paano mawawalan ang nag-a-abound? Diba? So, hindi po mawawalan ng prosperity or blessing pag nag-a-abound. Pero bakit nag-abound? Yun ang tanong. Kasi, naging faithful So, makikita nyo po dyan, faithful muna siya, kaya nag-abound. Alright? So, nag-abound ng blessing. So, bakit nag-abound ng blessing? Kasi faithful Kung hindi faithful, hindi mag-a-abound ng blessing. Kaya po nagkukulang. Kaya po nawawalan. Kaya po naghihirap. Sapagkat hindi nagiging faithful. Oo. Pero, kung faithful yan, na anak ng Diyos, ay mag-a-abound ng biyaya. So, hindi mawawalan pag nag-a-abound. So, sapat, di ba? Kaya sabi ko, you have always enough if you become faithful in serving our great God. And it is proven, sa maraming Kristiyano, lingkod ng Diyos, na ating pong narinig. At sabi ko pa dyan, there is no shortcut to get the blessing of God. Blessing always requires work and faithfulness. So wala pong shortcut sa pagkuha
ng biyaya ng Panginoon. Lagi po yan nagre-require ng trabaho, sipag, tiyaga, at pagiging faithful. Alright? So, hindi po maganda agad, di ba? Hindi po meron agad blessing. Hindi po maganda agad ang gawain or ang pamumuhay. So, laging ang sinasabi ng mga pastor na ang nakikita nyo na lang sa amin ngayon ay yung biyaya ng Diyos, yung product, pero hindi nyo nakita yung process, di ba? So may process po na mahirap, na pinagdaanan, na working hard bago nagkaroon ng product. So ang nakikita na lang natin yung product ng buhay nila, product ng trinabaho nila, pero hindi natin nakita yung process na talagang nagpagal yan, nagpuyat yan, nag-work hard yan. Kaya po, nakakamit ng ganong klaseng product ng kanyang pagpapagal sa buhay. So there's no shortcut to get the blessing of God. Blessing always requires work and faithfulness. At isa pa po, ay God wants to bless us if we only learn to obey Him faithfully. Ang Diyos naman po, gusto niya tayong pagpalain. Kung matututunan lang po natin sumunod sa Kanya faithfully, sapagkat yan ang kaisipan ng Diyos sa atin. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin, na mag-abound tayo ng blessing kung tayo lang po ay matututong sumunod sa Kanya faithfully. Kaya wag po tayong magsawang mag-church, wag po tayong magsawang mag-win ng tao, wag po tayong magsawang magbigay sa gawain ng Panginoon, wag po tayong magsawang pumunta sa church. Hindi po pagsasayang oras ang pumunta sa church. Hindi po pagsasayang ang oras ng pagsusolwining, Bible study, or man pong activity ng church. Hindi po yan pagsasayang. Yan lamang po ay pagpapakita ng katapatan natin sa Diyos, and as a reward from God, He shall abound with blessing. So gusto ng Panginoon pong pagpalain. Last, ang huli po dito sa slide na ito, don't quit doing what is right because God knows how to reward those who are faithful to Him. So wag po tayong mag-quit, gumawa ng tama, po tayong mapagod gumawa ng tama, sapagkat alam ng Panginoon mag-reward sa mga taong faithful sa Kanya. Sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unrighteous to forget your labor of love. Diba? Hindi naman po unrighteous ang Diyos para nakakalimutan niya yung labor of love mo sa Kanya. So kahit hindi po yan ina-acknowledge or hindi po yan nakikita ng sino man, kahit ginagawa mo lang mag-isa ka, kahit walang tumatapik sa balikat mo, kahit walang nagsasabing good job sa'yo, okay lang po yan. As long as you are doing what is right in the eyes of God, ay ang Panginoon po, hindi nakikita niya po yan. And He will reward you of anything that you did right for His glory and honor. Sa panghuli po, ay principles of the day. Sabi ko po dito, your stability will determine your prosperity. Okay? So, yung pagiging stability mo, pagiging tapat mo sa Kanya, pagpananatili mo sa Kanyang kalooban at gawain, your stability will determine your prosperity. Kung gusto mong maging prosperous, maging stable ka sa ginagawa mo sa Panginoon. Kung gusto mong makagraduate, estudyante, maging stable ka sa pag-aaral. So kung gusto mong maging successful ang business mo, negosyante, maging stable ka sa pag-work mo sa iyong negosyo. Diba? Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon kasama ang pamilya mo, maging stable ka sa ministry. So I'm saying, your stability will determine your prosperity. Sabi ko po dyan pangalawa, be steady because the Lord is ready. Diba? Napakaganda po. So maging steady ka lang sa ginagawa mo, because the Lord is ready to bless you, ready to reward you. So be steady because the Lord is ready. If you are not steady, wala, di ba? So last po, keep faithful because our God is faithful. So ang Diyos po napakatapat po sa atin di ba?
So, kahit hindi nga po tayo tapat, tapat pa rin ang Diyos. Pero sana naman po ay suklian po natin yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. Keep faithful because our God is faithful. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa inyong salita na aming natutunan at words of encouragement from your word. Thank you po na kahit dumadaan po ang discouragement sa buhay namin, buhay ng inyong mga anak, at least meron pa rin po kaming masusumpungan, makikita na words of encouragement at prinsipyo mula sa inyong salita na magpapalakas sa amin, magpapatibay sa amin upang hindi magsawa na gumawa po ng tama at maging tapat sa inyo. Salamat po at patawad din sa kasalan pagkukulang. In Jesus' name I pray. Amen. So God bless us all. Magandang gabi po sa ating lahat.